morning po, kamusta na po kayo? Purihin ng Panginoon. Ngayon pong Friday morning, isa na namang edisyon ng morning devotion ng ating matutunghayan. Buhat po dito sa ating pinakamamahal na iglesia, ang Crossroad United Methodist Church. Sa umagang ito ng Friday, atin po ipagpapatuloy ang ating topic about the Ten Commandments at nasa ikalawang utos na po tayo. Sabi sa Exodus chapter 20 verse 4, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Sa ating kapanahunan ngayon, maaring buong tapang nating masasabi sa ating sarili, ako ay tapat sa Diyos, loyal ako sa Diyos, sapagkat hindi ako sumasamba sa mga imaheng nilikha ng kamay o inanyuan. Ngunit bago natin hangaan ang ating sarili, suruin natin ang ating buhay. Ano ang umaagaw sa ating atensyon ng higit sa Diyos? Maaring hindi ito gawa ng ginto, pilak o mamahaling bato. Ngunit ito ay nakaka-distract, umaagaw sa atin sa atensyon sa ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Una, ang ating hanap buhay. Kadalasan ito ang umaagaw sa ating oras, lakas at panahon, minsan sa sobrang kapaguran na sa ating pagtatrabaho, pati ang pagsamba sa Diyos ay hindi na natin na gagawa. Maging araw ng linggo, ginagamit natin sa paghahanap buhay. Ang nakakalungkot, noong wala pa tayong work, madalas tayong mag-pray at sinasabi natin na kapag ako ay nakapaghanap buhay, kapag ako ay binigyan mo ng maayos na trabaho, pupurihin kita, pasasalamatan kita, hindi kita kakaligtaan. Ngunit ano ang nangyari pagkatapos tuparin ng Panginoon ang ating mga kahilingan? Tayo pa ba ay nagbibigay ng buhay para sa ating Panginoon? Pangalawa, ang ating pamilya. Nagiging imahe ang pamilya kung ito ay laging prioridad ng ating buhay. Kailan nangyayari ito? Kapag ang ating mundo ay umiikot na lamang sa ating pamilya, kapag wala na tayong pakialam sa iba, kapag liwalain na natin ang value ng ating pinaniniwalaan alang-alang sa ating pamilya, at higit sa lahat, nakalimutan na natin ang priority natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kinakalimutan na natin dahil sa ating pamilya. Ang pamilya ay regalo ng Panginoon upang tayo ay malapit sa Kanya. Kaya nawa hindi ito maging dahilan para tayo magkaroon ng pag-agaw sa ating atensyon sa paglilingkod at pagsunod natin sa ating Panginoon. Pangatlo, ang ating ministry. Sa mga manggagawa ng Diyos, ang ministry ay posible rin maging imahe sa ating sinasamba. Posible bang mangyari ito? Hindi sana dapat inihiwalay ang ministeryo sa Diyos na siya nating pinaglilingkuran. Ngunit naroroon ang tukso na kapag ang naging sentro ng ministeryo ay ang mga bagay na bumubuo ng isang iglesia, sa halip na ang Diyos, kapag nangyari ito, walang pinagkaiba ang ministeryo sa hanap buhay at sa pamilya. Nawa, meron tayong nakita, meron tayong natutunan sa umagang ito sa ating morning devotion. Ngayong Friday morning, ang sabi sa ikalawang utos, huwag kang gagawa ng mga imahe na anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. So ano po ba yung nagiging dahilan para mawala tayo sa focus sa paglilingkod natin sa Panginoon? Dapat nakasentro ang ating puso at ang ating isipan
At ito ay walang iba kundi sa ating Panginoon upang siya ay malugod at magalak sa bawat isa sa atin. Dumako na po tayo sa ating prayer time sa umagang ito. Tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito dahil muli mo kaming niremind na dapat ang priority, ang priority namin sa buhay walang iba kundi ikaw, dakilang Diyos. Kaya nga anuman ang nagiging sanhi, anuman yung nagiging hadlang upang mawala kami sa focus sa paglilingkod sa iyo, ikaw po ang magsaayos ng lahat. Ang aming ministry, ang aming work, ang aming pamilya ay gamitin mo upang lalo pa kaming makapaglingkod sa iyo. At ikaw ay mapapurihan namin na may katapatan. Salamat po sa lahat ng iyong mga anak na nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. I pray na anuman po ang desire ng kanilang puso ay ipagkaloob niyo po sa kanila at maramdaman nila lagi ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan. Pinagpipray ko po sa iyo, Panginoon, ang iyong mga anak na may mga karamdaman. In the name of Jesus, pagalingin niyo po sila upang makita nila na tapat kang Diyos na tumawag sa kanila. Pinagpipray ko rin sa iyo ang nagpapatuloy na Vacation Church School sa aming iglesia. Nawa sa pamamagitan nito, ang mga bata ay matamnan ng salita ng Diyos na hanggang sa kanilang paglaki ay hindi na nila makakaligtaan. Pinagpipray ko rin sa iyo ang aming minamahal na bansa tungkol sa nangyayaring harassment sa aming mga Navy, Panginoon, ng mga malalaking bansa. Tulungan niyo po kami, protektahan niyo kami. At nawa ikaw ang patuloy na mahayag sa bawat isa. Maghari ang kapayapaan, ang kaayusan sa mga pinag-aagawang teritoryo at mangibabaw ang katarungan, ang batas, ang kapayapaan, dakilang Diyos. Patnubayan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kaming iiwan. Pinagpipray namin sa iyo mga kapatid namin na patuloy na nakakaranas ng mga challenges sa buhay. Tulungan niyo po sila. We pray na magtagumpay po sila sa tulong mo. Salamat po, Panginoon. Samahan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Salamat po dahil tapat kang Diyos na tumawag sa bawat isa sa amin. We pray sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Marahil ay meron din po silang mga prayer requests. Tulungan niyo po sila at nawa sa pamamagitan ng kanilang pakikinig ng morning devotion, mas lumago, tumibay, tumatag, lumalim ang kanilang relationship sa iyo at makapaglingkod sila ng may katapatan sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan. Natapos na naman tayo para sa isa na namang morning devotion para sa umagang ito ng Friday. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat sa bawat isa sa atin. At nawa, patuloy nating makita, maramdaman ang kabutihan at karapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Lagi nating tatandaan na ang Diyos ay patuloy na mabuti, hindi lamang noon, ngayon, kundi sa mga susunod pang panahon. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. God bless everyone. Paalam!